Pagkakil. Dan. Ito, ito. Meron din si Kuya. Kuya na iwawash-wash ko naman. Yes, sit down mo may towel. Kumain tayo. Sit down. Dito lang ganito. Ayaw ganito sir. Wala, maitayo pa. Ito ka.
With AI-powered transaction categorization, you can get a clear view of your cash flow and ensure your books are done accurately, saving you valuable time. Simplify your expense tracking with Intuit QuickBooks. Umaasa naman ang piso. Balita. Record ng Artemis 2 mission sa kanilang pagbiyahe malapit sa moon. At ang mga dapat asahan sa upcoming fan meet, because never say die. Mainit na balita, bumilis ang inflation o antas ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa nito pong Marso. Kasunod yan ang sunod-sunod na may gawang price hike matapos sumisla ng giyera sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 4.1% ang inflation rate itong Marso. Pinakamataas po yan na naitala mula July 2024. Mas mataas yan sa naitalang 2.4% noong Pebrero at 1.8% noong March 2025. Ayon sa PSA, may malaking ambag ang sektor ng transportasyon sa pagbilis ng inflation itong Marso. Bunsod ng walang patid na pagmahal ng mga produktong petrolyo dulot ng krisis sa Middle East. You want red rice? Nabiktima ng sipsip diesel rebus ng isang nakaparang truck sa Quezon City. Nasimot po ang karga nitong 70 litro ng diesel na may halagang 10,000 piso. Balitang hatid ni Jason C. dumating ang isang kotse sa bahagi ito ng Barangay Fairview sa Quezon City pasado ating gabi ng March 31. Tinabihan nito ang isa nakaparadang truck. Maya-maya pa makikita bumaba ang sakay ng kotse na tila aligaga at nagbabalik-balik sa likurang bahagi ng sasakyan. Tumagal na mahigit 20 minuto bago umalis ang kotse. Bandang alas 2 sa madaling araw na madiskubre na may-ari ng truck na sira ng takip ng gas tank nito. Gagamitin na sana nila noon ng truck papuntang Bulacan. Pagkatapos ng driver namin sa place, tinarget. Tapos nakita niya, empty na din sa fuel gauge. Eh, imposible yun kasi kakapress lang namin. So, nagtaka siya. So, chinek niya yung mismong tanke. Tapos doon niya nakita na yung truck mismo, yung takip ng tanke is as in sira, wasak. Nakatangay 70 litro ng diesel na nagkakalaga ng 10,000 piso. Nai-report na ang insidente sa pulisya. Base sa investigasyon, sinipsip ang kargang diesel ng truck gamit ang hose papunta sa isang container na nasa likuran ng kotse. Bubuo na ng Special Investigation Team ang QCPD para matukoy ang plate number ng kotse. Meron po tayong tinatawag na back tracking and forward tracking operation ng pag-review ng mga CCTV footages. Hihintayin natin kung saan sila uwi at saan sila huling pupunta. Ayon sa QCPD, 2 hanggang 3 taong sakay ng kotse. Sumuko na sila at ma-identify natin, mapapailan po natin ang appropriate complaint yan ng mga suspect na yan. Umaasa naman ang may-ari ng truck na mabilis ang matutukoy ng mga otoridad ang nasa likod ng krimen. Pare-parehas lang naman kami na-apektuhan ng pagtaas ng crudo. Kung malapad lang naman kami ng batas, sana ang nangyayari ko nung step forward na siya. Humingi ng apology, tapos kung ano man yung damages, kagaya ng top ko, pati yung nausakong diesel, bayaran niya na lang.
James Agustin, nagbabalita para GMA8. Ay. Epektibo na ngayong araw ng ikalimang linggong walang preno mega oil price hike. Magkano na ba? Sinula ngayong araw nasa 4 pesos and 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina ng petrol. 18 pesos and 80 centavos naman sa diesel, habang 8 pesos and 10 centavos sa kerosene. Ang Shell nasa 5 pesos and 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. 19 pesos and 80 centavos sa diesel at 9 pesos and 10 centavos sa kerosene. Ang clean fuel naman, 4 pesos and 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 15 pesos sa diesel. Samantalang ang jetty naman, magpapatupad ng price hike sa Biyernes, 5 pesos and 40 centavos sa kada litro ng gasolina, habang 18 pesos and 60 centavos sa diesel. Ang taas presyo ay kasunod pa rin ng nagpapatuloy na gyera sa Middle East. Ayon naman sa Malacanang, ngayong araw nakatakdang magsumite ng rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa posibleng suspensyon o pagkapya sa fuel excise tax. Kasunod din ang meeting ng Pangulo at ng DBCC nitong Holy Week. Sa ilalim ng RA 12316, may kapangyarihan ng Pangulo na pansamantalang bawasan o tanggalin ang fuel excise tax na nasa hanggang 6 pesos sa kada litro ng diesel at 10 pesos sa kada litro ng gasolina. Ayon kay Senate President Pro Tempore Senator Ping Lacson, sakaling suspendin ang fuel excise tax, posibleng sa Pilyo pa maramdaman ang epekto nito. Pilipina po ang kabilang sa mga nasawi sa missile attack sa Haifa, Israel nitong linggo. Ang sa report ng Foreign Affairs, namatay ang Pinay kasunod ng pag-atake kasama ang kanyang asawang Israeli at mga biyanan. Naipagbigay alam na raw ito ng Philippine Embassy in Tel Aviv sa pamilya ng biktima. Nagpapunta rin po daw sila ng tulong kabilang ang posibleng pag-repatriate sa kanyang katawan. Humihiling daw ng privacy ang pamilya ng Pilipina. Ayon sa local media ng Israel, mula sa Iran ang missile attack na tumapak sa Haifa nitong linggo. Nakaambal na naman ang matinding init at alisangan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Martes. Ayon sa pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 42 degrees Celsius ang heat index sa San Jose Occidental Mindoro at sa Dumangas, Iloilo. Mataas ang chance ng tamaan ng heat stroke ang mga matagal na nakababat sa arawan. 41 degrees Celsius naman ang posibleng heat index o damang init sa Katarman, Northern Samar, Catbalogan, Samar, Iwan, Eastern Samar, Cotabato City at sa Butuan, Agusan del Norte. Posible namang umabot sa 14 degrees Celsius ang heat index sa 10 lugar sa bansa. Dito sa Metro Manila, maaaring umakyat hanggang 39 degrees Celsius ang heat index, partikular na sa Pasay. Mabago pa rin ang tsansa na ulan sa halos buong bansa kasama ang Metro Manila. Kung uulan man, following ang local thunderstorm ang mararanasan. Apektado muli ng ridge na high pressure area ng Northern at Central Luzon. Hindi na nag-iit. GMA Regional TV Puno na lang pag-ininom. Patay ang isang motorcycle rider matapos sumalpok sa kasalubong ng kampaserong bus sa Tagkawayan, Quezon. Ayon sa siya, binabaybay ng motor at ng bus ang Quirino Highway sa barangay San Francisco. Bigla kong napunta sa linya ng bus ang motor. Sinubukan pa raw iwasan ng bus driver ang motorsiklo pero hindi kinaya dahil sa lapit ng distansya. Dead on arrival sa ospital ang rider. Sinusubukan pa makuhanan na mahayag ang kanyang mga kaanak. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang bus driver na wala pang pahayag. Patuloy ang investigasyon. May mag-asawa namang sulatan matapos mahulog ang kanilang tricycle sa ilog sa barangay Santo Niño sa Hagol, Bulacan. Kwento ng misis, dumaan sila sa gilid ng ilog papuntang simbahan ito kong Biyernes Santo nang may iwasang isa pang tricycle ang kanyang mister. Tumagilid ang kanilang sinasakyang tricycle. Hindi na raw nakontrol ng kanyang mister ang maribela at nakulong sila sa ilog. Agad naman silang tinulungan ng ilang residente at tricycle driver doon. Hindi naman malumang nasaktan ang mga biktima. Wala yung ibang nadamay sa insidente. Nakabunan ng landslide at isang bahagi ng National Road sa Tinglayang, Kalinga.
Pinakot sa video ang mabagal na pagbaba ng lupa sa Bontoc Tabuk National Road sa pagitan ng Barangay Basaw at Barangay Bugnay. Maya-maya tuluyan ng gumuho ang lupa hanggang mapuno ang daanan. Napatakbo palayo ang mga tao. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Dahil sa landslide, pansamantalang hindi na daanan ng mga motorista ang bahagi niyan ng Bontoc Tabuk National Road na isa po sa mga pangunahing kalsada roon. Patuloy ang clearing operations. Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang inagdahagi ng Cebu kahapon. Ayon sa PMOX, isa yan sa libo-libong aftershocks ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30, 2025. Balita natin ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Sa gitna ng malakas na pagdinig, nagsitakbuhan ang mga tao palabas ng isang convenience store sa Bogot, Cebu. Nagsitumbahan ang mga paninda sa isa pang tindahan. Napatakbo din ang mga mamimili palabas ng tindahan ng ukay-ukay. Nagpapanik ba yun? Nabalot ng plato ang empleyado sa tindahan na ito. Hindi po inahabang. Ganun din ang mga residente ito na napatakbo nang tumama ang magnitude 5.1 na lindol. Nalugyo ang mga sasakyan. Ang mga estudyante ng isang kolehiyo nagsilikas at napatakbo patungo sa open area. Pinalabas din ang mga pasyente sa ospital na ito. Ang iba, nasa mga hospital bed pa at nakaswero. Rumarampa naman ang kandidatang ito sa Miss Bogo 2026 nang tumama ang lindol. Ibinibida niya noon ang katatagan ng mga taga-Bogo sa mga naranasang kalamidad. To rise, rebuild, and shine after it passes. This is the spirit of Servicio Salvo, a community that serves. Ayon sa PMOX, tumama ang magnitude 5.1 na lindol 3:22 ng hapon. Intensity 5 sa Bogo City at Medellin, Cebu. Ramdam din ang lindol sa iba pang bahagi ng Cebu at Leyte. Ayon kay Bogo City Mayor Maria Shelo Martinez, wala pa silang naitatalang matinding pinsala dahil sa lindol. Pero may nawalan daw ng malay. Patuloy rin ang pagkalat nila ng impormasyon. Ayon naman kay Cebu City Mayor Nestor Archibald, wala rin silang naitalang major damage sa kanilang lugar dahil sa lindol. Pinabisuhan din niya ang mga tao na umalma, huwag magpanik at maging handa sa posibleng aftershocks. Nico Sereno ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA News. Susunod, mahigit 2 milyong pisong halaga ng mga gamit sa isang bahay sa Maynila. Pinangay ng isang lalaki dahil daw pinaburyong siya. Mag-asawang taga-Caloocan, pinagbabaril dahil umano sa away sa lupa. At sino ang sparkle artist na gaganap bilang Bakalumang Halia sa Encantadia Chronicles Sangre? Ng pinsala ng sunog. Arestado isang lalaki matapos takayin ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng luxury item sa isang bahay sa Maynila. Paliwanag ng suspect na nakulyong daw siya dahil sa away nila ng kanyang live-in partner, kaya siya nagnakaw. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa pool sa CCTV ang isang lalaki habang bumababa mula sa gilid ng isang residential building sa Santa Cruz, Maynila, madaling araw nitong Sabado de Gloria. Tangayin niya ang aabot sa 2.5 billion pesos na halaga ng luxury items ng isang babaeng negosyante. Ayon sa pulisya, nataon na nagbabakasyon sa ibang bansa ang pamilya at tanging mga kasambahay lang ang naiwan sa bahay.
Lumabas sa investigasyon na tinakpan muna ng lalaki ang isa sa mga CCTV camera ng gusali sa pag-aakalang ito lang ang CCTV camera ng building. Sa ibang kuha ng CCTV, may kitang umakyat siya sa gilid ng gusali. Hindi niya alintana ang mga barbed wire. Dumaan din siya sa fire exit at sinira ang kandado para makapasok. Sa kuha namang ito, may kitang may takip ng bimpo sa mukha ng lalaki nang pumasok siya sa master bedroom. Tinalugog ng lalaki ang kwarto hanggang sa natagpuan niya mga alahas at saka tumakas. Hindi raw namalayan ng mga kasabayang pagnanakaw dahil natutulog sila sa ibang palapag ng gusali. Pasado alas 7 na raw ng umaga nang natuklasan ng biktima na pinasok pala sila ng akyat bahay. Through cellphone niyo po, nung nag-review po siya, nakita niya po na parang may pumasok na po sa bahay nila. Naroon po kami nagkanda na intensified enforcement operation. Makalipas lang ang ilang oras, natunto ng pulisya sa kanyang bahay sa Barangay 33 ang sospek. Hindi naman po siya nag-resist. Na-recover po natin lahat ng mga nakakuha niya mga alahas. Ayon sa 32 anyos na sospek, naburyong lang siya matapos sila mag-away ng kanyang living partner kaya nagawa niyang magnakaw. Humihingi siya ng paumanhin sa biktima. Nandaanan ko lang po sir. Naburyong na rin po ako. Sana po mapatawad niyo po sana. Alam mo po, malaking abala po itong ginawa ko sa inyo. Kahit na ang suspect na sinampahan ng reklamong robbery in inhabited house. Sinusubukan po namin makuha ang pahayag ng biktima. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Lampas sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang naitalang 4.1% inflation rate nitong Marso. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Dati bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa kaya naman naitala sa 4.1% ang inflation rate para sa buwan ng Marso. Gaya ng inaasahan ang mas mataas na presyo ng mga produktong petrolyo gaya ng diesel at gasolina ang ilan sa mga pangunahing nag-ambag sa mas mataas na inflation rate. 59.5% sa diesel, 27.3% naman sa gasolina. Dahil magamit ang petrolyo sa pagkakaya ng mga pagkain, tumaas rin ang presyo ng bigas. Nag-ambag rin sa mas mataas na inflation ang mataas na presyo ng kuryente at LPG. Mas mataas din ang inflation para sa bottom 30% o yung pinakamahihirap sa bansa na nakapagtala ng 4.2% na inflation. Maging sa mga lugar sa labas ng Metro Manila, diesel at gasolina rin ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation. Ang 4.1% na inflation rate ang pinakamataas mula noong July 2024 kung kailan naitala sa 4.4% ang inflation rate. Lampas din ito sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 3.1% hanggang 3.9% ang inflation rate nitong Marso. Sabi ng BSP, patuloy itong magbabantay sa mga nangyayari sa gitnang silangan at epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag kanina ni Yusek Dennis Pierre Mapa. Yung direction niya sa ngayon is that it will continue to increase. We hope that it will be shorter, depende sa development. Yung increase niya overall, malalaman natin doon sa report natin. Rafi, dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin, marami ang pumila dito sa Kaliwa Center sa Bureau of Animal Industry para bumili ng 20 bigas. Pero kaninang alas 8 na umaga ay humaba po ang pila dahil nagkasabay-sabay yung mga walk-ins at yung mga nagpa-online appointment. Payo ng Department of Agriculture ay gamitin yung kanilang appointment system para masiguro na meron silang mabibiling 20 bigas dahil limitado lamang ang kanilang mga ibinibentang 20 bigas kada araw. Dito sa Bureau of Animal Industry, bukas itong Kaliwa Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Kaugnay naman po sa pagbibenta ng 20 piso kada kilong bigas at iba pang issue. Makakapanin po natin sa Department of Agriculture, Assistant Secretary Genevieve Guevara. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Magandang tanghali po sa ating lahat. Yes, Asen, nagkaroon ng issue sa pila ng benteng bigas kahapon, dahil po may online appointment na raw po pala.
Kailan po nagsimula yung online appointment at paano naman daw yung hindi maalam no, sa bagong teknolohiya tulad po ng ilang seniors na nagalit na ako yung iba no, kahapon. Ma'am Connie, gusto ko lang po bigyan sana ng konteksto kung bakit po kinailangan natin gumawa ng online appointment system. Kung maalala niyo po, nung kami po ay nagsisimula pa lang magbenta nitong P20 nito nakaraang taon, yung bumibili po, lalo na po dito sa DA main office dito sa Quezon City, nasa 200 to 300 lang po kada araw. So, hindi po natin masyadong kailangan pa ng pag-control ng pila. Nito pong pumasok ang March, napansin po namin naging 500 na po kada araw. At ngayon nga po, 1,000 na ang ginagawa natin cut-off. Although talaga pong medyo hirap po talaga tayo with the resources that we have. 6 a.m. to 2 p.m. lang po kasi ating oras ng bukas dahil nga po marami po tayo kailangang iprepara bago po natin maibenta yung 30 kilo ng tagbente sa ating mga kababayan. So, kinailangan po natin dahil nakita po natin yung pila ay umaabot po yung mga tao pumipila as early as 7 p.m. ng gabi. Alam po bili sila ng kinabukasan. So, sabi po namin, kailangan po makontrol natin dahil hindi natin sagot kasi at syempre parang magiging responsibilidad na rin natin kung may mangyari man po sa pila, po. So ito pong appointment system, nag-announce po tayo sa ating last week po, nag-announce po kami na meron kami ipapa-implement sabi namin sa mga pumipila na appointment system para po pag kayo ay appointment din sa NBI or kaya po sa passport, meron kayong oras na sasabihin na kayo ay pupunta. Para nga po maiwasan na po yung pagpila ng sobrang agad. Yung nga lang po, nitong Monday nga po, alam naman natin, galing po tayo sa napakahabang bakasyon. Ano po, dahil nagtuluwi. Nagkaroon lang po tayo ng konting hindi pagkakaintindihan dahil po akala nila hindi na pwede yung mga walk-in. Inalaw pa rin naman po natin yung mga walk-in. Yun nga lang po, ay nilimitahan na natin dahil gusto natin ay kumbaga makita nila kung ano yung kagandahan nitong appointment system para po mas madali po yung proseso para sa kanila. Hindi nila kailangan mag-antay ng marunong hapon. Na naman po talaga na may appointment, sabi nyo nga para hindi na sila mag-antay. Pero kung sakali nga ako mag-walk-in, ilan po ba yung pambibigyan lang? At paano po natin i-address? Siguro na makaskid sa lahat, kahit sa mga seniors na hindi kumaalam sa technology. Halimbawa, ano pong pagbibigay po natin itong benteng bigas? Yun nga po, Ma'am Connie, kanina tayo po ay nakipag-usap din sa ating mamando doon sa mga pila doon. Magdadagdag din ng pwede mag-walk-in. Assist po natin sila kung paano po sila pwede mag-online. Dahil meron tayo tao doon na kumakausap sa ating mga kasamahan doon. Padagdag na nga po tayo ng mga chairs para hindi po sila nakaharang din at hindi mag-stay nila sidewalk po yun public place po yan. Dapat hindi tayo nakatambay o nandun dahil nakaka-impact din po siya. Pero yun po, yung ginagawa po natin ngayon sa mga walk-in ay nag-aalaw po pa rin po tayo ng walk-in ngayon. Pero binibigyan pa rin po natin tayo kasi yung mga may online appointment. At yun po, tinutulungan po natin sila para paano nila matutunan yung pag-online para po sa susunod ay hindi na po sila mag-walk-in. Opo. Yung bang mga senior daw po pwedeng meron salang special lane, kumbaga para sa mga senior? Yun po yung patuloy natin pinag-aralan kasi nga po, marami po talaga sa mga nakapila, mapansin nyo po, talagang mga senior po sila, halos majority po senior. Yung iba naman po marunong mag-online, so nakita ko po naman kanina tinatanong ko nga marunong naman sila. Pero of course, meron po mga iba na kailangan po assistance. Yun po yung pinagtatrabahuan po natin para makapag-provide po tayo ng assistance. Para po naman sa kanila yan para po madali na sa sulat po ang kanila. Kamusta naman po ang supply? Ang presyo po ng bigas sa palengke. Nakikita po bang tataas yung presyo nito kasi po na pagtaas ng presyo ng diesel at fertilizer? Yun po sa bigas po, meron po, dahil nga po dun sa pagsabi nga po ng Pangulo sa 50 pesos po na price ceiling para po sa mga imported na bigas. Nakikita po natin may pagbaba po tayo nakikita sa presyo ng imported na bigas. Although po sa iba,
nakikita po natin meron pa rin slight increase. So yan po yung talagang tinitignan natin at monitor talaga para po mag-comply. Dahil alam naman natin kung price ceiling, yan po may kaupo lang parusa po yan at sa hindi compliance. Sa local naman po, may nakikita rin po tayo 2-3% increase sa prevailing prices. And we're hoping sana of course, ang Department of Agriculture naman po ay naghanda na po for all possible contingencies and measures para po talaga ma-ensure natin na hindi po magiging mataas ang presyo. Lalo na po sa mga pangunahing bilhin. Yung isa mo sa mga nare-reklamo ng mga magsasaka, yung syempre yung sa fertilizer, na alam mo na yung 30% ay nagagaling po sa Strait of Hormuz, no? Kung saan sarado nga po yun. Pero ano po ba ang ating update doon? At paano po ba kaya maiisan daw yung kanilang mataas na fertilizer para po sa ating tuloy-tuloy na produksyon para sa ating mga anihan po? Mga poli doon, yun po nakikita ngayon, of course, sa panguna po ng ating Presidente, si President Bongbong Marcos, nagkaroon po sila yung sa uplift nga po, kasama yung Department of Agriculture at nandun po kami na risk, contingency committee ngayon, kung saan po tinitan po natin lahat ng datos, lahat po ng pwedeng measures para po ma-alleviate natin yung possible, nakita na nga natin na may pagtaas na po talaga sa presyo ng fertilizer. At ngayon po, dinidiscuss talaga natin yung mga pwede natin maibigay na tulong, yung support talaga na po sa ating mga magsasaka para po yung planting intention hindi po maapektuhan. Kasama na po dyan ang focus ng mga fuel subsidies, farm input, mga ayuda po, lalo-lalo na po sa ating mga maliliit na mga. Bilang alternatibo po, may mga sinusulong din ng yung PLD ng mga professors po doon na sana gamitin daw yung kanilang produkto no, na na-invento na local na kung pwedeng ma-supply po sa atin. Open po ba ang DA dyan sa BioM? Kaya opo, very much open po tayo. We need all the help we can get, kumbaga, dahil po, of course, we're in an energy crisis. So, hindi po natin na i-social o pipigilan po lahat ng suggestion. Lalo na po kung ito ay talaga nakakatulong po para tuloy-tuloy po, lalo na po the food security na kailangan po ng bansa. Marami pong salamat sa inyong pong binigay sa aming oras at impormasyon. Thank you. Maraming salamat po. Ako naman si Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara. Susunod, halos siyang na pong lumabas sa curfew at iba pang ordinansa sa Quezon City, hinuli sa Auckland, Galuga. At ang mga abangan sa upcoming fan meet ni Kapuso Second League Placer, Keith Ornales. Magbabalik agad ang Balitang Halik. So we're still all the way down. So we're not all the way down. No, sa away sa Patay sa pamamaril sa Caloocan ng isang lalaki at kanyang misis dahil umano sa away sa lupa. Arestado ang suspect ay ginita. Nagkagawan daw sila ng baril ng mga biktima. Balita natin ni EJ Gomez. Dugo ang nakahalbusay ang 45 taong gulang na lalaki at 50 taong gulang na asawa niya sa Barangay 167 Iliana, Caloocan nang data ng mga otoridad hapon nitong linggo. Ayon sa pulisya, pinagbabaril ang dalawa ng isang lalaki na kaaway nila dahil sa lupa. Nag-aaway-aaway po sila sa mga parcel ng ranch po roon. Itong excess lot na to is mga rights lang to. And yung suspect natin is accordingly
is presidente ng Homeowners Association po. So, parang gustong kunin yung lupa ng mga biktima. At doon nga po sila nagkaroon na sagutan at pinagpaparin niya po yung mag-asawa ko. Bago yan, narinig sa CCTV ang ilang putok ng baril at sigawan ng mga tao sa lugar. Ilang saglit pa, kitang naglalakad ang gunman, hawak ang ginamit na baril. May kasama siyang 2 babae at isang lalaki habang palayo sa crime scene. Ayon sa anak ng mga biktima, lasing umano ang gunman at siya raw ay nanugod at nagsimula ng away sa kanilang lugar. Ilang beses din daw nagbanta ang sospek sa pamilya ng mga biktima. Nagbitaw po siya ng salitang, tama yan, bantayan yung mga loto niyo, baka mawala. Doon na po nagsimula yung sabutan nila ng mga ko. Nagulit niya po yung pagpaputok sa magulang ko. Naitumba niya yung satay ko eh. Kasi pinapuputokan din po kasi nga mother ko. Marami po kasi ng ginawa niya. Hindi po makatawin. Pagkademonyo na po. Sinubukan pa raw awatin ng isa sa mga nakasaksing kapitbahay ng pagkatalo bago mangyari ang malapitang pamamaril. Pero hindi po nakinig yung gunman. Ang ginawa po niyan, kinuha po niya yung barel, tapos kinutok niya po agad sa leeg ng aking tiyuhin. Yung gabay, tinamahan ko sa kapilang right dibdib. Ngayon, tumayo pa po yung biktima, binaril pa po ulit. Pinagtulungang buhati ng mga biktima. Sa follow-up operation ng Caloocan Police, naaresto ang 64 anyos na suspect. Na-recover sa kanya ang 45 caliber pistol at ginamit na motorsiklo sa pagtakas. Ayon sa suspect, kasama niya ang kanyang sekretary, kapatid na lalaki at asawa niya ng maganapang krimen. Maliit itinanggi ng suspect ang pamamaril. Nagkaagawan daw sila ng baril ng mga biktima. Hindi rin daw sa lasing at wala rin umano siyang inaagaw na lupa sa mga biktima. Hindi ko ginagawa yun dahil ako ang presidente nila. Sila itong benta ng rights. Yung tao na nahabot yung baril sa dewa ko, nagagawa kaming ganun. Una po tumama sa babae, nakalungkot mo isipin. Talaga sobrang daramdam ko rin dahil buhay ko yun nawala eh. Sa custodial facility ng Caloocan Police nakadete ng suspect na nakaharap sa reklamong 2 counts of murder. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Ilan pang personalidad ang pinatatawag ng House Justice Committee para sa pagdinig dito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Nagulat on the spot si Tina Pangaliban Perez. Tina? Kung pinagsampina ng House Committee on Justice ang isang state auditor ng Commission on Audit at ang Commissioner ng Bureau of Internal Revenue para sa hearing ng komite sa April 14 kaugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa sampina at Testificando et Lucis Teco na ipinadala kay COA State Auditor 5, Attorney Gloria Camora, pinagsusumite rin ang mga dokumento na sinumite sa COA ng Office of the Vice President at Department of Education kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Kasama rito ang mga check at voucher o voucher transaction mula December 22 o 2022 hanggang July 2023, liquidation report at sworn certification ng mga kaukulang opisyal. Magugulit ang kasama sa mga naungkat na dokumento ng Kamara noong 19th Congress kaugnay sa confidential funds ang mga acknowledgement receipt na pinirmahan ng mga individual na walang birth, marriage, or death certificate, gaya ni ng Mary Grace Piaco, Milky Secuya, at Cocoy Villamin. Sa sabihan, Testificando et Lucis Teco naman na ipinadala kay PIR Commissioner Attorney Charlito Martin Mendoza, pinagsusumite rin sa kanya ang mga tax records ni VP Duterte, kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio, at iba't ibang negosyo. Kabilang dito ang annual income tax return ni VP Duterte at ni Carpio mula 2007 hanggang 2025. Kabilang sa iba pang pinadala ng sampina ng komite para humarap sa April 14 hearing ay sina Ombudsman ni Christine Gulia para sa mga sal-an ng Vice. Gamit Magriaga na nagpakilala ng dating aide at Batman ng Vice para sa kanyang affidavit at si Atty. Cynthia Viñas Pantonal na nagnotaryo ng affidavit ni Magriaga. Tony? Maraming salamat, Tina Pangaliban Perez.
Una na itinatawag ng House Justice Committee si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa impeachment hearings laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa impeachment na sakbida ng komite para kay Remulla, pinapaharap siya sa komite sa April 14. Pinapadala sa kanya para isumit ang certified true copies ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng BICE. Mula 2007 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022 kung kailan nanimbiyan siya bilang opisyal sa Davao City. At mula 2022 hanggang 2025 kung kailan siya vice presidente. Hawak na raw ng Ombudsman ng Suprema at sinabing handa silang tumugon dito. Ipinatatawag din ng komite si Ravi Madriaga ang nagpakilalang security noon ng vice at kanyang walong bagman mula July 2022 hanggang April 2023. Pinatatang siyang dali ng kanyang affidavit na may petsang November 29, 2025 at iba pang ebidensyang hawak niya laban sa vice. Natanggap na ni Madriaga ang sabrina. Kasalukuyan siya nakakulong sa BGMP facility dahil sa kasong kidnapping. Dati nang tinanggi ng kapo ni Duterte na kakilala niya si Madriaga. Itinatawag din ng komite sa April 14 ang abogado na nagnotaryo sa affidavit ni Madriaga. Abisada ng Encantaders, the long wait is over. Dahil malapit nang mapanood sa Encantadia Chronicles Sunday, si Bathalumang Halia. Hindi ako nag-iisa. Magipag-adapa kahit King ng DILG at Manny Atisa, ready na siyang sumigaw na Bathalumang Halia, Encantadia. Ano kaya ang magiging papel niya at nagiinuman sa kabilang po dyan, curfew sa kabataan at paghuhuli sa mga nagiinuman sa kalye at mga walang damit na pangitaas. Sa Auckland, Galugad, si Quezon City, halos 9 na po ang nasita dahil po sa mga paglabag na yan. Balitang hatid ni James Agustin. Sinuhid ng mga pulis sa mga kalsada at iskinita sa Barangay Gulod sa Novaliches, Quezon City. Sa ikinasa nilang Auckland, Galugad mag-alas 11 kagabi. Inabutan ng ilang minor de edad na nasa kalsada pa, kahit curfew na. Inibitahan sila at kanilang mga magulang sa barangay hall. Sinita naman ang 3 naglalakad na minor de edad na napag-alamang dayo lang sa lugar. Residente sila ng Las Piñas at Caloocan. Sabi ng isang minor de edad, pauwi na sila matapos dalawin ng kaibigan. Okay lang po siya dito sa Manila. Makikipag-ugnayan ng mga social workers sa kanilang mga magulang. 11 ang minor de edad na nahuling lumabag sa curfew. Kabilang ng 3 anak na babaeng ito. Kung naglamay po ako sa baba po, naliwa na, bakit para sila po? Okay, sinabihan ko po siya ay paggabi na umuwi na kayo sa bahay. Sabi ko sa kanila, ayaw kinig eh, matigas yung mga ulo. 5 lalaki naman ang walang damit pangitaas habang isa ay naaktong umiinom sa pampublikong lugar. Naging po, pakita po ko, kaso nasa akuan po. Wala naman po, ano lang, pambantok lang po sa Nagsagawa rin ng Auckland Dalugan ng Naloma Police sa Barangay Apolonio Samson at Barangay Manresa. 13 lalaki ang naaktong walang damit pangitaas. 7 minor de edad na lumabag sa curfew. 34 naman ang naitalang may paglabag sa batas trapiko. Sa Cubao, may ilang lalaki rin ang nahuli dahil walang damit pangitaas. Sa Cabuan, 87 natikita sa iba't ibang lugar sa lungsod. Dati na nagsasagawa ng Auckland Galugad ang QCPD. Mas hihipitan na ito ang sunod ng utos ng DILG na paigtingin ang pagpapatupad ng curfew sa mga minor de edad. Bawal na rin ang mga nagiinuman sa mga kalsada, mga walang damit pangitaas, at nagbibidyo ay paglampas ng alas 10 ng gabi. Paigtingin po natin ang ating police visibility, especially sa during night time. Nandiyan po yung, alam namin kung saan yung crime prone areas. Kung pwede po sana makipag-cooperate kayo, na ginagawa naman na po to. But by this time, mas marami po tayong personnel na dinivote. Inisyohan ng ordinance violation resita mga nahuli. May multa rin 1,000 hanggang 5,000 piso. Depende sa ordinansang nilaba. James Agustin, nagbabalita para sa JLN News. Nasa Vietnam ang negosyante si Charlie Atong Ang ayon sa Department of the Interior and Local Government. Yan po ang informasyon na nakuha ng DILG ayon kay Secretary John Ticrimula sa kanyang palayam sa Super Radio DZWB. Nahaharap si Atong Ang sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay Rimulya,
Nakalis na ng bansa si Ang bago pa man mailabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Dumaan daw naman sa backdoor sa Mindanao si Ang papuntang Malaysia. Gumagawa kami ng diplomatic efforts para masak doon ang enterprise namin doon. Para tignan yung mga immigration records na kung doon talaga. Ito ang GMA Regional TV News. Sugaran ng 3 tao matapos magkagulo ang 2 grupo sa isang ilog sa Kalinog, Iloilo. Base sa investigasyon ng pulisya, lasing umano ang mga sangkot ng magkainitan habang nagbabakasyon sa Malagulpig River sa barangay Kahihon. Tinagad ng isang lalaki ang isa pang lalaki dahilan para barilin ng isang miyembro ng Citizen Armed Forces sa Geographical Unit ang tumaga. Nadamay pa ang isang barangay kagawad na balak na umawat sa gulo. Isinugod sila sa ospital at nasa ligtas na ang kalagayan. Matagal nang alitan ng Pilipinang dahilan ng pulisya na sanhin ang gulo. Sumukoy kalaunan ang namaril na miyembro ng CAFDU. Wala siyang kaya. Maharap ang mga sangkot sa reklamong frustrated homicide. Kaugnay naman sa informasyon na sa Vietnam, ang negosyante si Atong Ang at ang pagpapaigting sa implementasyon ng ilang office. Ano ba ang hinahanap natin sa TikTok? Sana yung juicy! Sana yung juicy sa cheese! Dapat sulit! Cheese Dog, juicy doggy cheesy dog. Every juicy cheese dog. Ang pinaka-juicy. Nilinitan ko pala itong tom-tom, ha? Dapat ko